Isinusulong ngayon sa Kongreso ang paglaan ng karagdagang 700 million pesos na pondo para sa Department of Science and Technology o DOST. Layo nitong pondohan ang benefits at hazard pay ng mga empleyado ng ahensya, kabilang na ang mga weather forecaster na nauna nang idinaing ang kawalan ng benepisyo at mababang sweldo. Live mula sa Quezon City, may report si Salima Refran. Salima? Mismo mga kongresista na Jessica, nagsusulong ngayon ng dagdag na pondo para sa mga empleyado ng Pag-asa. Bagamat natutuwa ang mga empleyado, sana raw ay magtuloy-tuloy na ito. Hindi maganda yung iniikot-ikot kasi... Mismo mga kongresista na nagsasabing kailangan taasan at gawing separate item sa Department of Science and Technology budget ang pondo ng State Weather Agency na Pag-asa. Habang nananalasa kasi ang bagyong Helen nitong Agosto, nagprotesta ang mga empleyado ng Pag-asa sa pagtanggal ng kanilang mga benepisyo. Dahil dito, iminungkahing mag-realign na lamang ng budget para mapondohan ang benepisyo ng mga empleyado. There are many letters and acronyms in the budget na pwedeng bawasan. May CCT, may PPP, may AFP, DNP. Lahat na lang ng acronyms dyan at tingin ko hindi naman karapat-dapat bigyan ng ganong kalaking pondo. Pwedeng bawasan yan by 700 million, Mr. Chair, na ipasok sa DOST para hindi na maulit yung ganitong kalagayan. Bagamat natutuwa sa balitang ito, hindi pa rin lubos na makapagsaya ang mga empleyado ng Pag-asa. For sure, yung benefits namin ay sigurado na, di ba? Sana lang makarating din namin. magkatotoo. Sa ngayon, nakukuha nila ang mga naputol na benepisyo. Pero simula sa susunod na buwan, iilan na lamang ang tatanggap ng hazard pay. Pero ang mga forecaster, tuloy pa rin sa pagsiserbisyo, lalo na ngayong panahon ng tagbagyo. Katunayan, inabutan pa namin silang sinasanay ang mga trainee sa meteorologist training course. Ilan dito, mga dayuhang meteorologist na tulad nito. Dito raw kasi sa Pag-asa, pinakamainam na magsanay ang mga forecaster. Philippines, it is the best place because it is the recommendations under the WMO. And WMO recognized Philippine Pag-asa has one of the regional organizations which training the forecasters for the work in the region. Alam naman kasi nila na dito pagdating sa bagyo, ang mga forecaster dito hasa eh. Pero hindi tulad dito sa Pilipinas. $1,000 kada buwan ang sweldo nito bilang forecaster sa Vanuatu. 4 na beses na mas malaki sa inuuwing sweldo ni Jory na 16 na taon na sa Pag-asa. Sa Vanuatu rin daw, tinitingala at respetado ang mga forecaster. Bagamat aminadong may mga offer na sa kanya magtrabaho sa pribadong sektor at ibang bansa, pinag-iisipan pa rin daw ito ni Jory. Hirap daw kasi siyang iwan ng Pag-asa at ang Pilipinas. Iba yung feeling na yun nga, nagsiservisyo ka sa bayan mo, hindi ka man kinikilala, wala man silang pagkilala sa iyo, hindi ka nila pupurihin, kumbaga, pero napakasarap pa rin. Maging ang mga trainee, handa rin daw magsilbi sa bayan. Really yung sakripisyo because you're serving the country. So, kailangan nasa isip mo na rin yun. Willing ako mag-serve for the Filipino people also. Jessica, matinding responsibilidad nga ang nakaatang sa mga empleyado ng Pag-asa sa maliit na nga nila mga sweldo. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin sila nagsisilbi sa bayan. Kaya naman, ang hiling nila ngayon, sana nga ay mapa sa kanila ang mga benepisyong nararapat sa kanila. Jessica? Okay, himayin natin tong iyong report. Salima, unahin natin yung mga good points, no? Na-actionan na yung hinaing ng mga weather forecaster at ng mga tiga-Pag-asa at yung ibang empleyado ng DOST. Good point din na may mga bagong trainee ang Pag-asa, mga susunod na magiging meteorologist. Pero ang negative points pa rin, abay, nakakapanlumo namang marinig na ang Vanuatu, na kung hindi ako nagkakamali, katulad din nating developing country, abay, mas mataas pala ang antas ng mga weather forecaster doon sa kanila. Tinitingala, sabi mo sa iyong report, samantalang dito sa atin ay hindi sila ganon kapribilehyo. Tama ka dyan, Jessica. Yun nga si Tom, no, na visiting meteorologist dito sa atin. Nag-aaral siya na dagdagan pa nga yung kanyang nalalaman sa forecasting sa mga taga-Pag-asa. $1,000 yung natatanggap kada buwan. Pinikwento niya sa akin, hopefully nga, no, makakabili na siya ng sasakyan, mapapaayos yung bahay nila. Samantalang itong si Sir Johnny Lois na Pag-asa weather forecaster, kakwentuhan ko rin,
4 na beses na mas malaki itong sweldo nitong si Tom. At sabi nga na bagamat meron na nga siya naririnig ng mga proposals na sana ay kukunin siya sa ibang bansa o sa pribadong sektor, patuloy pa rin siya nagsiservisyo nga sa ating bayan. So yun yung isa pa nga sa mga kailangan sigurong solusyonan at pag-aralan kung paano nga ba maitataas yung sweldo nitong mga tagapag-asa na alam naman natin napakahirap din nung ginagawa, lalong-lalo na sa mga bagyo. Jessica? Okay, isa pang analogy. Itong si Tom na taga Vanuatu ay nagbabalak bumili ng kotse. Itong si Ginoong Jerry Lois, kung minsan daw ito yung walang pamasahe kaya hindi na lang pumapasok. Tama ka dyan, no, Jessica. No, kinikwento niya sa akin, pangarap din daw nila ng kanyang asawa na makabili nga ng kotse. At yung pangarap na yan, sana nga raw magkatotoo. Pero ito nga daw, sweldo sa Pag-asa, medyo imposible daw yan. But then, hindi daw siya nawawalan ng pag-asa na sana in the future, makakabili din daw siya ng kanilang Okay, kotse. tama yan. Maraming bagyo sa atin, kaya may pag-asa ang Pag-asa. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.